pwedeng ma-release kasi may naiwan pang utang yung asawa nyo. Boss, cutting ang kumpanya ngayon na hindi sasang-ayon, pwede na maghanap ng ibang trabaho. Ano, impong kita o aregluhin na lang natin to? Kada reklamo, aksyon todo. Saan man kayo magtago, walang kawala rito. Dahil ang abusado mapangapi. Wanted! Ngayong gabi, isa pong napaka-espesyal na episode ang inyong matutunghayan. Dahil ito po ay tungkol sa pagbibigay halaga sa mga karapatan at kapakanan ng mga kababaihan, lalo na at ng mga kabataan, at pagtugis sa mga lumalapastangan sa kanila. May naidudulot ng ngiti ang mga paslit mula sa panahong lumabas sila sa sinapupunan. Kaya't anghel sila po ituring dahil walang kamuang-muang. Ang mga magulang na natasang magturo sa kanila ng daang matuwid, malaking papel ang dapat ginagampanan. Mahalaga ang protektahan ng mga matatanda ang karapatan ng mga bata. Sa katunayan, may batas para rito na laban sa mga mapang-abuso at mapagsamantala. Pero may ilang tao na hindi ito sinasanto. Sa espesyal na pagtatanghal ng Wanted ngayong gabi, ilalahad namin ang mga kwentong sumasalamin sa kasalukuyang kalagayan ng mga kabataang Pilipino. Mga sanggol sa sinapupunan, hindi na raw binibigyan ng pagkakataong mabuhay sa tuwing dumaraan sa kamay ni kamatayan. Pupunta yung mama ko bukas po. At isang lolong abusado ng gahasa raw ng kanyang apo. Ang mga hadlang sa payapang buhay ng mga kabataan at ang mga abusado sa kanilang karapatan. Wanted dito ngayon. Sa panahong nasa loob ng sinapupunan ng isang ina, pinagtitibay ng 9 na buwan ang koneksyon ng ina at anak. Kaya naman, masasabing isang malaking sakripisyo ang pagdadalang tao ng isang babae. Kung ang ilan nasasabik sa pagsilang ng kanilang sanggol, meron namang ibang magulang na maagang pinuputol ang pisi na nagdurugtong sa kanilang suplik at sariling buhay. Ayon sa isang pag-aaral na isinagawa noong taong 2000, tinatayang humigit kumulang 250,000 babae sa Pilipinas ang nagpapalaglag ng kanilang sanggol taon-taon. Sa experience ng Pro-Life Philippines, madaming tumatawag sa amin, mga young children who are pregnant. And then pag iniimbitahan namin to come to the center for counseling, hindi naman pumupunta. Hindi rin namin alam kung yung mga kabataang yon ay nagpa-abort ba ng mga anak nila. Simply because abortion is illegal in the Philippines. Makukulong sila. Mahigpit ang batas ng Pilipinas laban sa abortion. Ang pagkitil sa buhay ng isang sanggol, mabigat na pinagbabayaran. Konsensya at pagkahabag sa mga nilalaglag na sanggol ang nagtulak sa babae itatago natin sa pangalang Linda para isumbong isa o manong kilalang aborsyonista sa lalawigan ng Laguna. Kaya po gusto kong isumbong yung aborsyonistang ito kasi grabe na ang kanyang ginagawa. Katulad nga ho nung pag-abortion niya sa aking kaibigan, ilang beses na rin hong nahuli. Alinsunod sa karapatan ng mga sospek na itago ang kanilang mga identity, papangalanan natin ang halos wala raw kaluluwang aborsyonistang si Gracia. At ang kanang kamay niya daw sa iligal na gawain, itatago naman natin sa pangalang Malu. Dekada 80 pa lang daw, namamayagpag na siya sa pagpapalaglag ng bata. Sa barangay Manila, sa lugar nila talagang kilala siya na aborsyonista. Hindi siya pinakikialaman. Ako nga ho na talagang malayo pa sa kanila, ang nagtulak na para siya ay mahuli. At ang gusto ko talaga sa kanya ay huwag nang makalaya.
Isa pong concerned citizen ang dumulog sa ating studio ngayong gabi. Andito po siya para isumbong po ang isang talabak na abortionista. Tutuldakan po natin itong gawain ng abortionistang ito. I-abort po natin mula ngayon ang kanyang mga masamang gawain. Unang-una, salamat po sa inyong pagpunta rito sa amin. Ba't hindi ito hinuhuli ng mga pulis natin? Yun nga po, sabi yun yung madalas mahuli. Ba't madalas mahuli? Ano nangyari? Nagbe-bail po siya. Okay. Nagbabalang daw. Yung piyansa. May kayang-kayang magpiyansa at ang bayad doon sa isang buwang buntis 2,000. Ayun. So, buwan-buwan meron siyang inabort. Opo. Gano'n siya pinapatay, buwan-buwan. Araw-araw po 3 ang pasyente. Sa kanyang bahay. Isang asset ng aming programang kaagad na nagipagtransaksyon sa itinuturong abortionista na si Gracia. Sa kabilang linya, nahuli na kaagad ang lansa ng kanyang bunganga. Pero po matandaan alam ko po mag-performance to yun. Hindi po ba basta pag sinaksak yun, tanggal na? Paano yun? Pumapasok pa Aba naman, talaga palang disgrasyang inaabot ng mga sanggol kay Gracia. Kaya panahon na para mahuli ka. Agad kaming nakipag-ugnayan sa National Bureau of Investigation o NBI Calabarzon Unit para ilapit ang reklamo laban sa abortionistang nakabase raw sa Laguna. Sir, meron kasing concerned citizen nandito po sa aming studio ngayon. Isinusumbong niya po isang abortionista dyan po sa Pagsanhan, Laguna. At kung maaari po sana, agad-agad gagawa po tayo ng raid operation laban po sa abortionistang ito. Yes, sir. Rest assured that after our conversation, we will immediately form a team to look at the information and then subsequently we will conduct operation as you may wish. Gandang gabi po, Attorney, sir. Maingat na nagplano ang aming grupo at ang mga operatibo ng NBI para sa isang intrepid operation laban sa suspect na si Gracia. Tingnan natin yung first floor. Pagka contain na, agad tayo. Ika-2 ng Agosto, maagang tumulak ang pinagsalim na pwersa ng Wanted, NBI at Rescue 5 para hulihin ang itinuturong abortionista. Dahil totoong buntis ang kasama naming asset, alerto kami sa ibibigay niyang hudyat. Hi, Nay. Pagdating pala ng asset sa lugar, nagyaya na agad si Gracia sa itaas ng bahay. Siya magbabantay. Kayong tatlo. Ako hindi ako Siya lang dalawa. Ay, teka lang, Nay. Pag-usapan muna po natin. Opo. Na... Pabida at todo-todo paliwanag si Gracia sa mga akala niya susunod niyang biktima. Ang hindi niya alam, huling-huli na ang kalokohan niya sa kamera. Kasi dito, ayan, meron ako dyan. Di matatanungin nyo pag sabihin nyo sila. 3,000 per month talaga. Per month talaga yan. Okay. Pwede mo maski pagkatapos na, okay lang sa akin. Basta naandito mo. Oo, kasi hindi naman nakaalis. Paninigulo din ako. Ilang sandali pa, Bakit po? Kayo po ay ina-arrest na. Bakit po? Saan po yun? Meron po kayong karapatan na manahimik. Meron kayong karapatan na magkaroon po ng abogado. nang mapasok namin ang lungga kung saan daw sinasagawa ang paglalaglag ng mga sanggol. Bumungad sa amin ang malapanakan na mga kwarto. Pagpasok po namin dun sa location, medyo madumi po yung lugar at saka naobserbahan po namin na malansa yung amoy ng lugar ng bahay.
mukhang malinis tumabaho itong si Gracia dahil wala rito mga kagamitan niya sa paglalaglag ng mga sanggol. Pero sa isa sa mga kwarto, nadatnan namin ang isang nangihina pang babae na tila katatapos lang dumaan sa kamay ni kamatayan. Yung inabot sa inyo kanina. Ayun. Matapos makuha ang marked money kay Gracia, tuluyan ang inaresto ng mga operatiba ng NBI ang batikang abortionista. Isinama rin ng otoridad ang kanang kamay niyang si Malu. Doon na, ano? Taga-rescue 5 sila, ha? Dati kailangan natin dalhin sa ospital kasi hindi natin alam kung malinis po yung ginamit niyang gamit sa inyo. Bali nung paglabas ng pasyente, tinanong ko sa kanya kung ano bang ginawa sa kanya nung abortionist. Base dun sa sinabi nung nagpa-abort, meron daw itinurok sa kanyang gamot. Samantala, sinampahan ng kasong sinasabing madulas na abortionistang si Gracia. Dawit din pati ang kanyang sidekick na si Malu. Successful tayo unang-una sa ating operation dahil nahuli natin gumagawa ng abortion. Talamak talaga ito. At base sa impormasyon na tanggap natin, ito ay may mga inaresto na ng mga ilang beses. Pero ang nakapagtataka, bakit nga ba kahit ilang ulit na nasukol ng mga alagad ng batas itong malaray na ng kamatayan, apay, nakakabalik pa siya sa buhay laya? Yung ating batas ay medyo kulang sa ngipin. Mababa ang penalty. Prison correctional lang yon. Considering na pumapatay sila ng unborn child, ang penalty lang doon nagre-range lang sa 6 months and 1 day to 6 years. Maximum na yung 6 years. Samantala, ang nadatnan naming babae sa bahay ni Gracia na itatago natin sa pangalang Letty, kumpirmadong nagpalaglag ng kanyang anak sa sinapupunan. 25 anyo si Letty at isang call center agent na tubong Mindoro. Isipan ko po magpa-abort kasi may po yung buhay kasi nagdedede pa yung anak ko. Kaya naisipan ko na po na, tapos dinudugo pa nga po ako, 1 month ako dinudugo. Naisip ko rin naman po na baka pag lumaki yung bata sa tiyan ko, baka may effect. Sa yun po na nagsisisi ako kasi kasalanan nga po yun. Pero ayon sa mga otoridad, hindi ito dahilan para pumitil ng buhay ng sanggol sa sinapupunan. Kaya dawit si Letty sa sasampahan ng kasong kriminal. Sa kasalukuyan, nasa likod pa rin ng mga rehas si Gracia habang naghihintay na makalabas. Ang piyansa para sa kanyang kasong consummated at attempted abortion nagkakahalaga ng 150,000 pesos. Patuloy na nagbibigay liwanag ang wanted para mapangalagaan ang karapatan ng mga bata mula sa sinapupunan hanggang sa sila